kung makapag-counter flow ang mga opisyal ng pamahalaan, para bang oras Kaya na ko pala ang nag-uumpisa, hindi ko pa ini-start. imbis na maglingkod bayan, para ba sila ang naging hari ng bayan? Kung makaasta ang kanilang mga padrino at alipores, akala mo'y kung sinong maharlika kung Huwag ka epal. walang pakialam sa mga napipilitang tumabi at dapat iiwanan. Ang mga dapat naglilingkod ang sabang nang-aapi. Malabo. Ang alamang Pulang. mga pong maglingkod, iyan po ang utak wagwag. Wala silang karapatang gawin. Ayon sa batas, tanging ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice, Pulis, Bumbero at Ambulansya lang ang otorisadong gumamit ng wagwang para sa kanilang mga opisyal na dalan. Kung sa traffic nga ay hindi masunod ang batas, paano pa kaya sa mga bagay na mas malaki ang makukuha? Tulad ng sa mga proyekto pinopondohan ng Amad ng Bayan. Kayo po ba? Gusto ninyong makulong ang lahat ng tiwali? Ako rin po. Gusto ba ninyong matanggal ang wawang hindi lamang sa kalsada kundi sa kaisipang nagdulot ng baluktot na sistema na pagkatagal-tagal na nating pinagtiisan? Ako rin. Gusto po ba ninyong mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat na umasenso? Siyempre, ako rin. Narito po ang halimbawa ng resulta ng ating kampanya kontra wawang sa sistema. Dahil sorbo. Nitong taong ito, taong bayan na mismo ang nagsabing nabawasan ang nagugutom sa kanila mula sa 20.5% na self-rated hunger noong Marso, bumaba na ito Aray! 15.1% nitong Hunyo. Katumbas. Hindi ko tama na rin eh. Eh, di kumain ka pansit mo. Katumbas sa 1 milyong pamilyang Pilipinong nagugutom dati. May Pero ngayon naman. ay nakakakain na ng tama kada araw. Sa larangan po ng negosyo, sino ba ang nag-akalang 7 ulit nating malalampasan ang all-time high ng stock market? Ang dating 4,000 index na inaakalang hindi maaabot o kung maabot man ay pansamantala lang, ngayon pangkaraniwan ng hinihigitan. Kung dati, napako na ang bansa sa mababang credit ratings, itinaas ng Moody's, Standard & Poor's, Fitch at Japan Credit Ratings Agency ang ating ranking bilang pagkilala sa ating tamang paggugol ng pondo at sa malikain nating pananalapi. Ang mataas na credit rating magpapababa ng interes sa perang inuutang natin. Kumpara sa unang 4 na buwan ng nakaraang taon, mas malaki po ng 23 billion pesos ang natipid nating interest payments mula Enero hanggang Abril ng 2011. Maaari na po nitong sagutin ang 2,300,000 benepisyaryo ng CCT hanggang sa katapusan ng 2011. Paalala ko lang po, sa 9.5 taon bago tayo may talaga sa pwesto, iisang beses lang tayong nakatikim ng ratings upgrade at 6 na beses pang na downgrade ng iba't ibang ratings agency. Sa isang taon pa lang po natin, 4 na beses na tayong nabigyan ng upgrade. Ano naman po natin? Alam naman po natin na hindi madaling ma-upgrade sa mga panahon ito. Itong mga ratings agency na batikos na maliraw ang payo bago magka-krisis sa Amerika. Kaya ngayon ay mas makunat na sila sa pagbibigay ng magagandang ratings at nakikita nga natin ito sa sunod-sunod na pag-downgrade sa ibang mga bansa. Pero tayo po, in-upgrade. Sang-ayon silang lahat, gumanda at lalo maggaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Isang hakbang na lang po, aabot na raw tayo sa investment grade. At wala pong tigil ang ating economic team upang tuluyan na tayong makaarangkada. At may mabubuting balita pa pong parating. Dahil wala nang wagwang sa DOE, muling nabuhay ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating energy sector. Patunay dito ang 140 kumpanya na nakahandang tumaya sa eksplorasyon at pagpapalakas ng ating oil at natural gas resources. Sa huling energy contracting round noong 2006, 35 lang po ang nakilahok.
nitong Biyernes lamang po, nilandaan na ang panibagong kasunduan para sa isang bagong power plant sa Luzon Grid upang pagdating ng 2014, may mas mura at mas maasahang pagmumulan ng enerhiya ng bansa. Huwag kang cry. Galang ka. Sorry ka. Nilamuot yung mukha. May kumpiyansa, may pag-asa at tinutupad po natin ang ating mga Ay, pangako. boko. Naalala ko nga po, ang babaeng nakausap ko nang ako'y unang nag-house-to-house campaign para sa akin po sarili. Ang kanyang hinaing, miski sino naman ang manalo, pare-pareho lang ang kahihinat niya. Mahirap ako nang sila ay nangampanya. Mahirap ako habang nakaupo sila. At malamang, mahirap pa rin ako pag nagretiro na sila. Sa madaling salita, ang hinaing po ng marami, walang pakialam ang mga pinuno namin kahapon, wala silang pakialam ngayon, bukas, wala pa rin silang pakialam. Di po ba't may katwiran naman siya sa pagsasabi nito? Dahil sa pagwawangwang sa mga ahensya ng gobyerno, wangwang po ang pagbili ng helicopter sa presyong radyo. Kaya kadaan naman itong sulat na to. Clap your hands. Clap. Wangwang din ang milyon-milyong pabuya Galing, ah. na tinanggap ng mga opisyal ng DOCC tulad ng sa Philippine National Construction Corporation. Kaya hindi naman sila nakakapaghandog ng disenteng serbisyo Ay! pa upang ang kanilang mga ahensya. Bago sila bumaba sa pwesto, 232 milyong piso po ang inumento ng dating pagawaan ng PNCC sa kanilang sarili. 2007 pa lang po, wala na silang prangkisa. Lahat ng kikitain dapat diretso na sa pagkaksang gobyerno. Hindi na nga nag-abot ng kita. Sinamantala pa ang pwesto. Ang bonus nila mula 2005 hanggang 2009, dinoble pa nila sa unang 6 na buwan ng 2010. Ibinaw na nga po nila sa bilyong-bilyong pisong utang ang kanilang tanggapan, nasikmura pa nilang magbigay ng midnight bonus sa sarili. Para po pigilan ang pagwawangwang sa kaban ng bayan, sinuyod at sinuri natin ang mga programa. Dalawang magkasunod na taon na po tayong dating ipinapatupad ang zero-based budgeting na magsisilbing kalasag sa walang saysay na paggastos. Sa Laguna Lake po, magtatanggal nga, sabi na, ng 12 million cubic meters sa pamamagitan ng dredging. Pero pagkatapos ng 3 taon, garantisado namang itong babalik. 18.7 billion pesos ang magiging utang natin para lang maglaro ng puti. Hindi pa bayad ng utang, nag-expire na ang pakinabang, pinigilan po natin yan. Ang Food for School program, nabara-bara lang ang paghahanap ng benepisyaryo. At iba pang inisyatibang pinondohan, ngunit walang pinatunguhan. Binura na natin sa budget upang ang pera namang na libre ay mailaan sa mga proyektong totoong may silbi. Ang budget po ang pinakamalinaw na pagsasabuhay ng ating tuwid na landas. Ang aking pahiwatig sa lahat ng gusto pang ilis tayo rito, kung mag-aagrabyado ka lang na mahirap, huwag ka nang magtangka. Kung sarili mo lang ang papayamanin mo, huwag ka nang magtangka. Kung hindi yan para sa Pilipino, huwag ka nang magtangka. Sana masabi na natin, natapos na ang utak-wangwang. Pero nakikita po natin ang latak ng ganitong kaisipan na pilit bumubulahaw sa aliwalas ng ating biyahe sa tuwid na landas. Mukhang marami rin po kasi ang nagwawangwang sa pribadong sektor. Ayon sa BIR, mayroon tayong halos 1.7 million na self-employed at professional taxpayers gaya ng mga abogado, doktor at negosyante na nagbayad lamang sa suma total ng 9.8 billion pesos noong 2010. 5,783 pesos lang ang ibinayad na income tax ng bawat isa raw sa kanila on average. Ay, kung totoo po ito, ang kabuoang kinita nila ay umaabot lang ng 8,500 pesos kada buwan. Mababa pa sa minimum wage naman. Ay, pumalakpak ha. Nakikita naman po ninyong napupunta na sa tama ang buwis ninyo. Kaya wala na pong dahilan upang iwasan natin ang pagbabayad. Nananawagan po ako sa inyo.
Hindi lang po gobyerno, kundi kapwa natin Pilipino ang pinagkakaitan sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Pinananagot at pananagutin po natin ang wawang sa amang sulok ng gobyerno. Ang masakit, hanggang sa mga araw pong ito, may sumusubok pa rin makalusot. Mayroon nga pong isang distrito sa Region 4B. May proyektong gagastusan ng 300 million pesos. Kaso, hanggang 50 million pesos lang ang pwedeng aprobahan ng district engineer. Kaya naisip nilang i-chop-chop ang proyekto para di lumampas sa 50 million pesos ang halaga at di na umabot sa regional at central office ang kanilang mga papeles. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanya kaharian ang nadatnan nating sitwasyon sa DPWH. Sinubukan na lang ipagpatuloy ang nakasanayan na nila. Kadalasan, dahil sa lump sum na pagbibigay ng pondo, wala nang tanong-tanong kung ano ang plano at detalye ng proyekto. Miski yata, sabi ng iba, bahay ng gagamba. Ang ipatatayo, bibigyan ng pondo basta may padrino. Hindi ito pinag-isot ni Secretary Babe Singson. Tinanggal na niya. Tinanggal na niya sa pwesto ang district engineer. Pinigilan din po ang pag-award ng proyekto ito para busisiin kung ano pang magic ang nangyari. Masusi na rin iniimbestigahan lahat ng nagkuntsabahan. Ang mga kontratistang papatunayan sa pagsabwatan para magtungpad sa mga proyekto Kakain ka na rin? natin. Ha? Pinangako ninyo ang idinulot na perwiso ng pagwawangwang sa sistema. Tuloy ang pagkusa ng mamamayang dapat nakikinabang na sa proyekto ng bayan. Hindi lang po yan sa Region 4 binadiskubre. Ngunit natigil na po ito dahil hindi na padrino kundi tamang proseso ang nag-ahari sa DPWH. Hindi na pwedeng walang work program. Kailangan magpakita ng pinag-isipang plano para hindi magkasalungat. Aray ko, naninipa naman to, oh. Nakatanday na yan amin sa akin. At pantay Ang hilig yan ng tumanday. Nahuli na yung damit mo. Sa sistema pinahirang ngayon sa DPWH, nakatipid na tayo ng 2.5 bilyong piso at umaasa tayo na aabot pa sa 6 hanggang 7 bilyong piso ang Aray! matitipid sa taon na ito. Ang pinakamahalaga po, nakakaasa na tayo sa mga kalsadang matino. Hindi yung maambunan lang ay luluto o mabibiyak agad. Paniwala natin dati, imposibleng maitama ng DPWH ang sistema nila. Hindi lang po ito posible sa unang Parang taong yung pa sa lamang, present po, ilang ginagawa beses na na natin ito. inalis ang Kahit kasama. po Hindi sa naman mga sila pupirin, pinagawa may pa. mga nagwawangwang din. Bago tayo Ay. mga po noong 2010, Gloria. nag-angkat ang bansa ng 2.3 million metric tons ng bigas. 1.3 million metric tons lamang ang kailangan natin angkatin. Ngunit pinasobrahan pa nila ito ng 1 milyong tonelada. Dahil nga sobrang inangkat, kinailangan pa natin gumastos muli sa mga bodegang pagtatambakan lang naman ng bagong bigas. Ilang taon bang walang saysay na pinasobrahan ng bigas na inaangkat? Dahil dito, umiril ang pag-iisip na habang buhay na tayong aangkat ng Kaya bigas. pa nga yun eh. Ang akala ng Bulol. marami, wala na talaga tayong magagawa. Ngunit sa loob lamang ng 1 taon, pinatunayan nating mali. Ngayon, ang dating 1.3 Tulog mo million yung mga metric ano. tons na kakulangan natin sa bigas, Henry Lee. halos ang 660,000 metric tons na lang. Bago na. Metric tons na lang po ang kailangan nating angkatin. Bumabangon ka ya? Yan ang panangalaban sa sakuna at gawing Ako yun eh. 860,000 metric tons na ginagawa na nga po natin, mas mababa pa rin ito Tawag sa ka na nga. kinakayang taunang kakulangan na 1.3 Mama, sabi ni Prinsip. At hindi po buenas lang ang nangyari paglangan ng ating rice productivity. Bunga po ito ng may tinong pamamalakad ng paggamit na may inam na klase ng bini at masusi at epektibong paggastos para sa irigasyon. Dito nga pong nakaraang taon, 11,600 at 11 bagong ektarya ng bukirin ang napatubigan natin. Dagdag pa yan sa halos 200 at 12,000 ektarya na nakumpuni o nabigyan muli ng irigasyon matapos ang panahon ng pagkakatiwang. 7 na lang, Ang alis resulta, malinaw. umangat ng 15.6%
ani natin palay noong nakaraang taon. Ang dami na naman Ito yung mangyari. ng Una, hindi tayo aangkat ng hindi kailangan para lang punan ang bulsa ng mga gustong magsariling diskarte ng kita sa agrikultura. Ikalawa, ayaw na natin umasa sa pag-aangkat. Juan de la Cruz, dito ipupunla, dito aanihin, dito bibilhin. Balikin din po natin. Rin, ano yun, umambon. Ano yung pinapakita? Sino ba yung mga yun? Balikan din po natin ang dinamakalagayan ng ating mga kawal at kapulisan. 13,000 piso po ang karaniwang sweldo ng isang P1 sa Metro Manila. 4,000 piso daw rito ang napupunta sa upa ng bahay. Tila tama nga po na isang katlo ng kanilang sahod diretso na sa upa. Isang katlo panito para naman Yun yung bilisan mo! at ang natitira ng isang katlo para sa kuryente, tubig, pamasahe, pamparal sa anak, gamot sakaling may magkasakit at iba pa. Make up. Ari, ito na ba? Ari, dali, dito! Makita niya sa Dito, itayo mo muna! malamang kinapos, malamang Tayo mo muna! Yan, photo picture! A beautiful night. at kapag nagpatong-patong ang tres na utang nila, May plema pa makakasangki kaya sila sa tuksong dumilihensa. Oo naman, Kaya nga, siguro. pinangako natin. Ano ba yan? Susunod dito, Ayaw po ba? ay pinangako natin itong Pebrero. Pwede ba yun? Ngayong Hulyo Oo, ay po. tinutupad na. Oo. Nakapagabot na po tayo ng Baka ginawa. Certificate of Entitlement to Lot Allocation sa magigiting nating kawal at pulis. Ano ba? Bahagi pa lang po ito ng target nating kabuuan Higa ka lang, higa. 1,800 bahay sa pagtatapos ng taong ito. Ang dating 4,000 ibinabayad para sa upa kada buwan, ngayon 200 piso na lang para pa sa bahay na pagmamayari talaga nila. Ang Nasaan ba yun? Parang si ano lang daw yung Castro, Ang nagpagawa dating ng nananagas pambahay. na halaga ng pambayad sa buwan ng renta, maaari nang ihubol para sa ibang gastusin. Mayroon pa raw pong mahigit 1,000 bahay na natitira. Kaya po sa mga pulis at sundalo, nating di pa nakapagpasa ng kanilang mga papeles, last call na po para sa batch na ito. Pero wag po kayo maglala, sa susunod na taon, lalawak pa ang ating pabahay. At hindi lang pulis at kawal sa Luzon ang makikinabang. Inahanda na ng NHA ang lupang patatayuan sa Visayas at Mindanao para sa susunod na taon. Makapagpapatayo makakapagpatayo na tayo ng mga bahay doon. Sa ating mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection, may good news pa rin po ako sa inyo. Kasama na po kayo rito. Kung seguridad na rin. Kung seguridad na rin lang po ang ating pag-uusapan, di pa karugtong din nito ang ating pambansandagan. Diba? Dati, hindi man lang natin makuha po kung may susunod sa Hindi kasi ating mag-English, mismo pinipilit ng ka kasi ating makuha. mag-Tagalog. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapa ka, kapag tumapa ka sa Recto Back, para ka na rin tumapa sa Recto Avenue. Tama nga po kaya ang kwento tungkol sa isang standoff noong araw. Tinapatan daw ang mga marino natin ng kalyon. Ang ginawa nila noong gabi, pumutol ng puno ng log. Pininturahan ito ng itim, saka itinutok sa kalaban. Pinakita na umalis sa Korea. Tapos na po ang panahon yan. Parating na ang mga capability upgrade at modernization sa mga kagamitan ng ating sandatahang lakas. Literal na pong naglalakbay sa karagatan papunta rito at pangunahan natin ang Nelson class Copper. Isang mas modernong barko. Alis ka na naman. Ayan. Isang mas Ano modernong ba kasi? barko na magagamit natin para mabantayan Para naman kasi ang marunong mga umupo. baybayin. Maaari pa po tayong makakuha ng mga barkong tulad Barkang! Lagyan sa kuhunin Lagi natin kayo ng mga flat ng bubulol helicopter, yan. plural po yun. Patrol craft,
at sandata ng bultong bibilhin ng AFP, PNP, kasama ng DOJ upang makakuha ng malalaking diskwento. Lahat po ito makakamtan sa matinong pamamahala. Mabibili sa tamang presyo na walang kailangan ipadulas kung kanin-kanino. Wala tayong balak mangaway. Pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayong ipagtanggol ang atin. Pinag-aaralan na rin po natin ang pag-angat ng kaso sa West Philippine Sea sa International Tribunal for the Law of the Sea. Upang masigurong sa mga susunod na pagkakataon ay hinahon at pagtitimpi ang mag-ahari tuwing bayanitan sa teritoryo. Alam ko pong magbubunga ang pag-aarugang ipagpapalak natin sa mga lingkod bayan na nakatutok sa ating seguridad. Masakit po nito. Sa unang 6 na buwan ng 2010, umabot sa 1,010 kotse at motorsiklo ang nanakaw. Ikumpura po natin yan sa 460 kotse at motorsiklong nanakaw mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Ang laki po ng naibawas ni Cuba. Malas ko lang po, siguro na yung 1 o 2 kaso ng carnapping ang nai-headline at hindi ang pagbawas sa mga insidente nito o ang mas mataas na porsyento ng mga nanakaw na kotse na naibalik na sa kanilang mga may-ari. Isa sa halimbawa ng pagbabagong tinatamasa natin. Mayo ng taong 2003 nang nagdaan ang anti-trafficking enforcement act. Pero dahil hindi sineryoso ng Estado ang pagpapatupad nito, 29 na individual lamang ang nahatulan sa loob ng 7 taon. Nalagpaso na po natin yan. Dahil umabot na sa 31 human traffickers ang nahatulan sa ating administrasyon. Ito nga po siguro ang sinasabing sea change ni Secretary of State Hillary Clinton ng Amerika. Napatanda tayo sa Tier 2 watch list ng Trafficking in Persons report nila. Kung hindi tayo natanggal sa watch list na ito, siguradong napornada pa ang mga grant na makakapagpakuha mula sa Millennium Challenge Corporation at iba pa. Dumako po tayo sa trabaho. Dagdag trabaho ang natin sa Pilipinas. Ang 8% na unemployment rate noong Abril ng nakaraang taon na ibaba sa 7.2% ng 2011. Tandaan po natin. Moving target ang nasa hanay ng ating unemployed. Dahil taon-taon ay may mga bagong graduate na nag-aaral. Nito nga po huling taon, nadagdag pa sa bilang nila ang libo-libong Howie Boys, taga-sabit at pagkalitas, at iba pang mga Pilipinong kumuha ng pansamantalang kabuhayan mula sa eleksyon. Ang resulta po natin, 1,400,000 trabaho na nitong nakaraang taon nagtatapos po ng nakatapos sa pag-iibang bansa. Ngayon, may pipili na siyang trabaho. At hanggat tinatapatan siya ng sipag at determinasyon ang kanyang pangarap na maaabot na ito. Marami pa po ang pwedeng matagdag sa trabaho ililikha sa ating bansa. Kunin, dalaw ka rin sa akin. Bigyan kita ng extra minuto. Trabaho hindi napupunuan kada buwan dahil hindi po ba ang kailangan na makumpanya sa kakayahan at kaalaman ng mga trabaho. Hindi po natin hayaang masayang pagkakataon ito. Ngayon pa lang, nagtatagpo na ang prinsipan ng DOLE, CHED, TESDA at DepEd upang tugunan ang issue ng job mismatch. Susuriin ang mga kurikulum para maitun sa mga industriyang naghahanap ng empleyado at gagabayan ang mga estudyante sa pagpili ng mga kursong itik sa bakanting trabaho. Ngunit anin naman po natin ang mga numero na guhudyat ng pag-asenso ng ilan. Kung marami pa rin ang napapag-iwanan. Ang unang hakbang, tinukoy natin ang totoong nangangailangan.
Namuhunan tayo sa pinakamahalaga nating yaman, ang taumbayan. Sa 2 milyong pamilyang rehistrado sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program, 1,600,000 na ang nakakatanggap ng benepisyo nito. Sa pagpapakitang gila si Secretary Dinky Siliman, tinatayang may mahigit 100,000 pamilya. Ulitin po, mahigit 100,000 pamilya ang naiakawin natin mula sa kahirapan at aswa. Kaya naman, mataas ang ating pagkakasya. 2.3 million na dagdag na pamilya mula sa kabuuan ng 2.3 million target na benepisyaryo ng CCT bago matapos ang taong ito. At sa compliance rate ito na hindi bababa sa 92%. Milyon-milyon na rin po ang ilang regular na nagpapacheck up sa mga health centers, ang mga sanggol na napapabakuna at ang mga batang hindi hinahayaan sa lakas ng paral. Simula pa lang po ito. Simula pa lang po ito. At sa ganitong kalinaw na mga resulta, umaasa ako sa suporta ng bawat Pilipino. Lalo na po kami. Dahil pag kumakante, no? Kalinang pa ng pondo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mama. Inaasahan po natin na bago matapos ang 2012, 3 milyong pamilya na ang mabibigyan ng kawitan para sa kanilang kinabukasan. Binibigyan natin ang mga mararat ng pamilyang ito ng pagkakataong makaahon sa buhay. Dahil ang pag-asenso nila ay pagangatrin ng buong bansa. Sino ang tatangkilik sa mga produkto at serbisyo ng mga negosyante kung kahit isang tuka naman ang mamimili? Kapag mayamang kumapit sa patalim para may kainin ang kanyang pamilya at siya ay magnakaw o naghulog, Anin mo ba to, sino Ani? ba ang pwedeng mabiktima ng krimen kundi tayo rin? Kung ang mga kababayan natin ay walang maayos na pagkain o tahanan, mahina ang kalusugan at may malubang karamdaman, hindi ba tayo rin ang nasa peligro mahawa sa Dapat YouTube kanilang yung mga pagkakamali. sakit? Naglalatag po Oh, tayo. parang may biblink na ito, Ani. Nagpapabago upang mapatibay ang pundasyon ng maliwalas na bukas para sa lahat. Halimbawa, Mamaya, sa kalusugan, mamaya, yung may makeup na pagpapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo. Super expired na yun yung Super na yan yun. Iba lang sa anak mo madaan Ngayon, yan. sa pamamagitan Kulit-tuloy-tuloy pa National talaga? Outreach Targeting System Oo, of Targeted oo Action, naman. tiniyak Isang taon natin lang yan na ang eh. 5,200,000 Sa hanggang 2 taon lang pamilyang yan. Pilipino na nakikinabang sa PhilHealth ay ang talagang mga nangangailangan nito. Malawakang pag-unlad at pag-asenso ng lahat. Iyan po ang panata natin. Walang may iwan sa tuwid na landas. Tumungo naman po tayo sa ARMM o ARM. Ang dating sistema, nagbabatuhan lang ng huwad na utang na loob ang mga baluktot na kandidato. Kapag pambansang halalan, malaya ang nakaupo sa ARM na imaniobra ang makinarya sa kanyang rehiyon para matyak na bokya o zero ang boto ng hindi kandidato. Kapag na eleksyon sa ARM at maniningil na ng utang si Mayor Governor, ang administrasyon naman ang magpapatakbo ng makinarya para manalo ang kanilang kandidato. Ayon nga po sa nakakatang COA, sa opisina ng Regional Governor ng ARM mula Enero 2008 hanggang Setyembre 2009, 80% ng mga disbursement ang napunta sa mga kasagwan na wala namang maayos na paliwanag. Kung hindi nawala ang pondong ito, nakatapos na sana ang Dan. bata ngayon. Tumatawid sa Ghost Bridge para pumasok sa Ghost School kung saan tuturuan siya ng ghost teacher. Kaawawang bata, walang humpay na paghihirap at walang pag-asa ng pag-asenso. Gusto nating maranasan ng ARM o ng ARM ang benepisyo ng tamang pamamahala. Kaya ang ating pong minukayang solusyon, synchronization. Dahil dito, kailangan nilang tumutok sa kanilang mga kampanya. Magiging mas patas ang labanan at lalagnaw ang command votes. Salamat po sa Kongreso at naipasa na ang batas na magsasabay sa halalan ng ARM
sa alalang pambansa. Kaya tatanong po, bakit postponement ang kailangan? Sa kagustuhan, siyempre, makabalik sa pwesto, nakahanda nila na ulitin ang nakagawa. Ay, ang ganda ng makeup ah. Kung pumayag Tingin nga makeup. sa mga kontra, Sino naglagay ng makeup mo? Yuni. Tingin nga makeup. kundi paghandaan Nguso-nguso. halalan at isiksik Bye-bye. ang nila sa mas maiksing panahon. Habang nananatili sa pwesto ang mga utak-wawang ng opisyal na iiwan naman nakalubog sa kumunoy na kawalang pag-asa ang taong bayan. Wala akong duda sa kahihinatnan ng mga reformang inilatag na natin. Hindi po tayo nagbubukang bibig lang. May konkretong resulta ang ating mga paninindigan. Kapag sinabi nating tuwid na daan, may katapat itong kalsada sa barangay Bagong Bayan sa Santa Maria, Laguna. Pag sinabi natin malinis na pamamahala, may dadaloy na malinis na tubig sa mga liblib na lugar, gaya ng nasa barangay Poblacion sa Ferrol, Romblon. Kapag sinabi nating liwanag ng pagbabago, titiyakin nating may liwanag na tatanglaw sa mga pamayanang dati ay nangangapa sa andap-andap na gasera, gaya ng ginawa natin sa barangay San Marcos sa Bunawan, Agusan del Sur. Ganito na ang nangyayari sa marami pang ibang lugar. Pinipilit natin ito rin ang mangyari sa kabuuan ng Pilipinas. Nakatutok na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nag-uugnayan at nagtutulungan sila upang maabot at mapabilis ang mga solusyon sa mga problemang ay tagal nang pinapasa ng bayan. Di po ba may problema tayo sa bayan? Alam naman natin dulot na walang humpay Okay na yan. at iba sa pagputol ng mga puno. Dating solusyon, photo ng pagtatanim. Nang tanging benepisaryo ay ang nagpapoting politiko. Nagtanim nga ng puno kontra baha. Huwag mo paglaruan, ay. Na mananatiling nakatayo ang mga ito pag-alis nila. Isa sa mga solusyon, inahanda na po pinag-aaral, ay ang gawing kapaki-pakinabang sa mga pamayanan at pagbabantay ng puno. Bibigyan sila ng bini ng kape at kakao para itanim at mamuha ng kabuhay. Habang hinihintay ang aming makakakuha sila ng stipend upang bantayan naman ang mga punong itinanim laban sa baha. Pwede maging beneficiary ng programang ito ang mga informal settlers na ngayon ay nagkukumpulan sa syudad. Mamumuhunan tayo sa taong bayan habang namumuhunan din sa kalikasan. Noong pang isang taon, isip kaya natin na Yun naman ang baboy. sa ngayon, tinutupad na natin ang ating mga pangako. Bukas, mga makalala. Katotohanan na lahat ng ating mga pinag. Marami pa pong malikaing konsepto na inilalapit sa atin ang ating pong pinapatupad. May mosquito trap na pinapatay ang makitikiti ng lamok na siguro naman po ay may kinalaman sa halos 14% pagbaba ng insidente ng dengue. May lang nyug na itatapon na sana pero pwede palang murang solusyon sa mga daanang madaling mabitak. May lang na expenso na magbago gala kung tumataas pa ang pagalit na gumuho ang lupa. May nakagamitang nagbibigay ng senyales tubalat isang tumatal ang tubig sa mga ilog. Lahat po nito gawa ng Pilipinas. Pinag-aaralan na rin po ng DOST at UP ang pagkakaroon natin ng monorail system. Hindi na ka dumaan. Ano ba yan? Para tugunan ang problema ng pangmalawakang transportasyon. Sa malikhaing pag-iisip ng kapwa Pilipino, may pag-asa pala tayong magtayo ng light rail system ng hindi higit sa 100 million pesos ang gagastusin kada kilometro. Sa matitipid na pondo, mas mahabang kilometro ng riles ang mailalatag at makakaabot sa mga lugar na malayo sa sentro ng komersyo. Ang mga dating sumisiksik sa syudad para maghanap ng trabaho, maaari nang tumira sa medyo mas malayo nang hindi pahirapan ang biyahe. Ulitin ko po, ang mungkahin ito ay galing sa kapwa nating Pilipino para sa Pilipinas. Nananap pabunin niyo. Ang panahon kung kailan hindi man lang maabot ng mga pangarap natin ang ganitong mga proyekto. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo,
Pinapangarap natin to. Kaya natin to, gagawin natin ito. Hindi ba tayo nagagalak? Pilipino tayong nabubuhay sa mga panahon nito. Sa kabila ng lahat nito, huwag po sana natin lilimutin. Masasayang lang ang lahat ng ating narating kung hindi tuluyang maiwawaksin ang kultura ng korupsyon na dinadala natin. Sa mga kapwa ko empleyado ng sambayanan, mula sa tuktok hanggang sa bawat sulok ng burokrasya. Di po ba't napakarangal na ngayon ang magtrabaho sa gobyerno? Di po ba't ngayon, sa halip na ikahiya, gusto mo pang isuot? Kuminsan, ang iyong ID kung sumasakay ka ng bus o jeep. Papasok sa iyong ahensya. Sasayangin po ba natin ang karangalang kaloob sa atin ng sambayanan? Iyan din po ang aking panawagan sa ating local government units. Kabilang po ko sa mga sumasangayon na kayo ang nakakaalam sa pangangailangan ng taong bayan sa inyong mga lungsod at munisipyo. Makakaasa po ang ating mga LGU sa higit na kalayaan at kakayaan. Kung makakaasa rin tayo, gagamitin ito sa tweet na paraan. At isaalang-alang ang kapakanan ng buong sambayanan. Halimbawa, may ilang munisipyo na naisipang mag-voice sa mga transmission lines sa kuryente na dadaan sa kanilang mga tour. Magpapapasok nga po ng kita sa kanilang lokal na kaban, pero kapalit ito, tataas din ang gastusin ng mas nakakaraming Pilipino sa kuryente. Tiwala po kung kaya natin balansin ang interes ng inyong mga nasasakupan sa interes ng sambayanan. Kailangan pong manatiling magkatubak ang ating mga programa. Dahil ang kaunlad ng buong bansa ay makakanak din ng resulta sa inyong mga po. Kaya natin ang agenda nakatuon sa susunod na eleksyon lamang. At ang kaisipang isla-isla tayo mahihiwalay ang sariling pagsulong sa pagunlad ng bansa. Tayo rin po ang dapat magtulungan tungo sa kalooban. Malaking salamat po sa Kongreso sa pagpapasa ng mga batas ukol sa GOCC governance, arms synchronization, lifeline electricity rate extension. Joint Congressional Power Commission extension, Children and Infants Mandatory Immunization at Women Night Workers. Maraming kasigurong kasunod. Noong taon nga po, nagpakitang gilid sa Kongreso pagpasa ng budget bago matapos ang taon. Dahil dito, nasimulan agad ang mga proyekto at hindi na inabot ng tagulan. Bukas na bukas po, ihahain na namin sa legislatura ang budget para sa susunod na taon. Umaasa po ako na muli kayo magpapakita-gilas upang tuloy na natin mapitas ang bunga ng mga naitanim nating pagbabago. Maganda na po ang ating nasimulan. Pero mahalaga pong maalala natin, simula pa lang ito. Marami pa tayong gagawin. Hayaan po ninyong ilatag po sa Kongreso ang ilan sa mga batas na magpapaigting sa pagtupad ng ating mga panata sa bayan. Layo natin bigyan ng kaukulang kompensasyon ang mga biktima ng martial law. Ang pagkakaloob na makatarungang pasahod at benepisyo para sa mga kasambahay. At ang pagpapatupad ng isang mas maayos na sistema ng pensyon para sa ating kumakawan. Sinusuportahan din natin ang pagpapalawak ng sakop ng scholarship na ipinagkakaloob ng DOST sa mahusay ngunit kapuspalat na mag-aaral. Ang pagtataguyod ng pinaigting na pangkalahatang kalusugan at ang pangangalaga sa ating kalikasan at sa mga pasilidad na titiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa oras ng sakuna. Kabilang din po sa ating agenda ang pagpapalakas ng Bureau of Corrections, ng National Bureau of Investigation, ng National Electrification Administration, at pati na rin po ang PTV4. Upang sa halip na mapag-iwanan ng kaalaman at panahon, mas maayos nilang magagampanan ang kanilang pagbibigay serbisyo sa publiko. Hindi ko po nailagay ang lahat ng gustong magpasali ng kanilang advokasya dito po sa zona. Pero
kumpleto po ang detalye sa budget at budget message. Sa mga interesado po, pakibasa na lang po ang detalye po. May mga nagsasabing pinepersonal ko raw ho ang paghahabol sa mga pagkari. Totoo po. Personal talaga sa akin ang paggawa ng tama. Paggawa ng ito? Tama. Ang pagpapanagot sa mga gumagawa ng mali, sino man sila. At hindi lamang dapat ako na may personal sa usaping ito. Personal dapat ito sa ating lahat. Dahil bawat Pilipino ay biktima nito. Ay. Tapos Ang mali, gaano katagal man ito nanatili, ay mali pa rin. Hindi pwedeng ox lang. Hindi pwedeng wala lang yan. Kapag kinalimutan natin ang mga ito, mangyayari lang ulit ang mga kamalian ng nakaraan. Kung hindi magbabayad ang mga nagkasala, parang tayo na rin mismo ang nagbibigas sa mga nagbabalak gumawa ng masama na kung pwede ulitin nyo. Ayusin mo yung ito. paghawak mo ng bote. Ang totoo nga po, marami pang kalokohan ang nahahalupat natin. Pero hindi na ho tayo papakahaba doon, bigyan ako na kayo ng isang halimbawa. Sa pagko, kape, 1 bilyong piso po ang ginastos ng dating pamunuan ng ahensya para sa kape. Sa 100 piso na lang po kada tasa, lalabas na nakakonsumo sila ng 10 milyong tasa ng kape. Baka po kahit ngayon iba na ang pamunuan ng PAGCOR, ngayong iba na ang pamunuan ng PAGCOR, baka po dilat na dilat pa rin ang mata ng mga uminom ng kapeng ito. Hanapin nga po natin sila at magtanong, nakakatulog pa po kayo? Pagpasok ng bagong ombudsman na si dating Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales, magkakaroon tayo ng tanod bayan na hindi magiging tanod bayan ng mga nagwawawang sa pamahalaan. Inaasahan ko nga po na sa taon na ito, masasampanan ng kaso ang maraming nagkuntsabaan sa katiwalian at naging sanhi ng sitwasyong ating inabutan. Tapos na rin po ang panahon kung kailan nagsasampa ang gobyerno ng mananabnaw na kaso. Kapag tayo nagsampa, matibay ang ebidensya, malinaw ang testimonya at siguradong walang lusot ang salarin. Tutok po tayo na ang pagkakamit ng ganap na katarungan ay hindi natatapos sa pagsasakdal kung hindi sa pagkukulong ng may sala. Buo ang kumpiyansa ko na tinutupad ng Department of Justice ang malaki nilang bahagi upang maipiit ang mga salarin, lalo na sa mga kaso ukol sa tax evasion, drug trafficking, human trafficking, smuggling, graft and corruption, at extrajudicial killings. Wala pong tsamba. Ang tapat at mabuting pamamahala ay nanganganap ng mabuti ring resulta. Isipin po ninyo na ipatupad natin ang mga ipinangakong serbisyo ng gobyerno at nakapaglaan pa ng sapat na pondo para sa mga proyekto nang hindi kinakailangang magtaas ng buwis. Iyan naman po talaga ang plano. Siguruhin na patas ang laban. Itigil ang panalamang ng mga makapangyarihan. At yakin na ang dating sistema kung saan nakikinabang ang ilan ay magiging bukal na oportunidad para sa lahat. Tinutuldokan po natin ang wangwang sa kalsada, sa gobyerno, sa kalakhang lipunan.
Ito po ang mga ng kumpiyansa na magdadalang negosyo. Ito rin ang sisiguro na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa dapat nitong kalagyan. Infrastruktura na titiyak sa tuluyang pag-angat ng ekonomiya at pagmumulan ng trabaho. At serbisyong panlipunan na sisigurong walang mapapaghiwalan. Bubukas ang marami pang pintuang pangkabuhayan sa pamamagitan ng turismo. Sisiguruhin hindi magugutom ang Pilipino sa pagpapalakas ng agrikultura. Ang mga dating kinakaligtaan, bibigyang puhunan ang kinabukasan. Magbubunsod ito ng siklo kung saan tiyak na may pupuno sa mga nalilikhang trabaho. At may mga consumer na lalong magpapalago sa mga negosyo. Batid ko po na hanggang ngayon ay may kakaunti pang nagrereklamo sa ating estilo ng pamamahala. Nakita po ninyo ang aming estilo at ang kakibat nitong resulta. Nakita po ninyo ang estilo nila at kung saan tayo nito dinala. Sa mga taong bukas sa mata, maliwanag kung saan ang tama. Ngayon tayo na ang nagtitipon sa gobyerno, malinaw ang direksyon tinatahak ng ating bayan. Isang bansa kung saan ang pagkakataon ay abot kamay. Kung saan ang mga nangangailangan ay sinasakluluhan. Kung saan may saysay ang bawat patak ng pawis, bawat sandali ng pagsitiis, at bawat butil ng inagpis na dinaanan natin. Kung may gawin kang mabuti, may babalik sa iyong mabuti. At kung may gawin kang masama, tiyak na mananagot ka. Naalala ko nga po isang ginang na lumapit sa akin noong kampanya. Ang babala niya, Noy, mag-iingat ka. Marami kang kinakabangga. Tama po ang sinabi niya. Tama po, may agam-agam din ako kuminsan. Pero wala po akong alinlangan tumahak sa tweet na laan. Buo ang loob ko dahil alam kong nasa likod ko po kayo. Salamat po. Salamat po sa mga pari at obispo na masinsinang nakipagdialogo sa atin katulad ni na Cardinal Rosales at Vidal. Di naman po kami ganong kalapit ni Cardinal Rosales, pero naniwala akong ibinuhos niya ang lahat para mabawasan ang hindi pinagkakaunawaan ng gobyerno at simbahan. Sa pagkahalal kay Archbishop Palma, tagapagtanggol ng karapatang tao at kalikasan, lalo pong tumibay ang aking kumpiyansang ugnayan at hindi bagayan ang mabubuo sa pagitan ng Estado at simbahan. Salamat din po sa ating kabinete na walang kinikilalang panahon ng tulog o pahinga. Maipatupad lang ang pambansang agenda. Special mention po ang pag-asa na tunay na ngayong nagbibigay ng maaasahang babala. Sa mga nasasagasaan po natin sa landas ng katapatan at integridad sa pamamahala, ito naman po ang aking masasabi. Pinili ninyo ang landas kung saan naapi ang sambayanan. Pinili naman namin ang landas na ipagtanggol ang taong bayan. Nasa tama po kami. Nasa tama po kami, nasa mali kayo. Sa inyong magbabalik ng pang-aapi sa sambayanan, hindi kayo magtatagumpay. Sa lahat na makasama natin sa Twitter, kayo ang lumikha ng pagkakataong baguhin ang dinatnan at gawing mas maganda ang ipapamana natin sa susunod na sanang lahi ng mga Pilipino. Kayo pong mga tsuper na puwapasada pa rin. Kayong mga guro at estudyanteng pauwi pa lang mula sa klase. Kayong patuloy ang paglikha ng mga obrang nagpapaalab sa apoy ng ating pagka-Pilipino. Kayong mga pulis, sundalo, kabinero at bumbero. Kayong mga marangal na magtrabaho sa Pilipinas man, sa gitnang dagat o sa ibang bansa. Kayong mga tapat na kasama natin sa gobyerno, anumang probinsya o partido. Kayong mga Pilipinong nakikinig sa akin ngayon. Kayo po ang lumikha ng pagkakataong ito. Lumikha po kayo ng gobyernong tunay na nagtatrabaho para sa inyo. May 5 taon pa tayo para siguraduhin hindi na tayo babalik sa dating kalagyan. Hindi tayo magpapadiskarel ngayong
napakaganda na ng resulta ng ating sinimulan. Kapag may nakita tayong butas sa sistema, huwag na po tayong magtatalukso. Huwag na natin daanin sa pakiusap ang madadaan sa pagsisikap. Tama na ang unahan, tama na ang tulakan, tama na ang lamangan, dahil lahat naman po tayo ay makakarating sa minimiti nating kinabukasan. Tapusin na po natin ang kultura ng negativismo. Iangat natin ang kapwa Pilipino sa bawat pagkakataon. Bakit po ang iba? Ang hilig maghanap ng kung ano-anong pangit sa ating bayan. At napakahirap, parang kasalanan na makasabi na maganda. Naalala pa po ba natin noong huling beses tayong pumuli sa kapwa Pilipino? Itigil na po natin ang paghihilahan pababa. Ang dating industriya ng pintasan na hindi natin maitakwil, iwaksi na po natin. Tuntukan na po natin ang pagiging utak alimango. Pwede bang iangat naman natin ang magaganda nating nagawa? Kung may nakita kang mabuti, huwag kang magdalawang isip na purihin ito. Kapag nakita mo ang pulis sa kanto, nagtatraffic na walang kapote sa ilalim ng ulan, lapitan mo naman sana at sabihin, salamat po. Kung magkasakit ka at makita mo ang nurse na nag-aaruga sa iyo sa halip na nagservisyo sa dayong kapalit ang mas malaking sweldo, pakisabi rin po, salamat po. Bago ka umuwi, galing eskwela, napitan mo ang guro mong piniling mamuhunan sa iyong kinabukasan kaysa unahin ang sariling ginhawa. Sabihin mo, salamat po. Tulad ng aking gurong nasa screen ngayon, salamat po, Ginong Iskasa. Kung makasalubong mo ang iyong kinatawan sa kalsadang dati ay lubak-lubak o wala, at ngayon ay pwede ng daanan na maaliwalas, lapitan mo siya at sabihin, salamat din po. Kaya po, sa sambayan ng Pilipino, ang aking boss, na nagtimon sa atin tungo sa araw nito, maraming salamat po sa pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Buhay na ang Pilipinas at ang Pilipino. Magandang hapon.